Good day, everyone. Today, I'm gonna be presenting a topic about application maintenance and monitoring report. So, ano nga ba yung application monitoring and application maintenance and monitoring report? So, it's all about maintaining a application, kung paano siya i-handle or ano yung mga actions natin na gagawin kapag nagka-failure tayo sa loob ng application, and ano yung mga kailangan nating i-consider when it comes to maintaining a software. So, ang napili kong application is GitHub. So, let's assume na ako yung developer. Then, category or saan ginagamit si GitHub. Ginagamit siya for developers collaboration. Then, users over 100 million worldwide. So, quick overview tayo. Ano nga ba si GitHub? Saan ba siya ginagamit? Ano ba yung mga operations na ginagawa niya? Saan ba siya pwedeng gamitin? So, sabi dito, GitHub supports version control, code hosting, and collaboration. So, quick demo tayo kung paano nangyayari si version control. Basically, meron tayong mga repositories sa GitHub. So, kung kailangan natin ng quick update sa mga system natin, pwede tayong gumamit ng GitHub. Then, ang kapartner niya is Git. So, si Git, nag-ooperate siya para sa Git commands. Siya yung nag-handle kung paano papasok yung new updates or mga new repositories sa GitHub accounts natin. For example, Git status. Titignan natin yung status ng mismong application natin. So, itong application, ito yung mga changes na ginawa ko ngayong araw. So, pwede natin silang i-add sa system natin. So, mag-git add lang tayo, then tooldoc for all. Ma-add na yan, then kailangan mo na lang siyang i-push. So, ganun gumagana si version control. So, meron din tayong tinatawag na code hosting and collaboration. Si GitHub, pwede mo siyang gamitin for collaboration sa ibang developers. Kung makikita nyo sa side na to, meron tayong mga contributors sa left side. Sa right side, makikita nyo yung mga contributors sa right. Then, for hosting, ginagamit din siya for hosting. Pwede tayong gumawa ng mga projects dito. Yan, pwede natin silang i-upload. Then, ayan, meron tayong iba't ibang repositories. Then, natatrack din natin yung mga contribution natin na ginagawa, or every push natin, natatrack sila dito. And then, sabi dito, ano yung goal ng GitHub? Goal is to keep code secure and available. So, sa GitHub kasi, pwede tayong gumawa ng mga repositories and iset sila na public or private. So, secure sila. Then, pwede natin silang gawing available anytime. Iset lang natin sila as public sa settings. Then, sabi dito, it processes large data for commits and repositories. So, yung mga repositories, ito sila. Then, nagko-commit tayo through git commands. So, sabi dito, meron siyang it must provide high uptime. So, si GitHub, kailangan niyang mag-operate 24/7 kasi napakaraming mga user na itong GitHub. Umaabot siya ng 100 million worldwide. Then, next is ano ba yung advantages and disadvantages ni GitHub. So, dito sa left side, ito yung mga advantages natin. So, sabi dito, token-based authentication and authorization. So, kung ako yung developer ng GitHub, mag-implement ako ng token-based authentication and authorization. Then, itong technique na to is ginagamit siya for data security. Then, kung paano pumasok yung mga users sa mga main pages natin, like yung dashboard natin or main pages. So, kung ako yung developer, i-handle ko siya through cookies. Then, lahat ng main pages natin, lalagyan natin sila lahat ng authorized attribute para wala makapasok ng mga users basta-basta kung hindi sila nag-login or kung hindi sila authenticated. Kung hindi validated
yung token nila, hindi sila makakapasok sa mga pages natin or hindi sila makapag-login. Then next is uses encrypted communication and two-factor authentication. So kung ako yung developer, magde-decide ako na lahat ng data na papasok sa loob ng system is encrypted lahat sa end ng developer, para lahat ng request na dumadaan from backend to frontend is secured lahat sila. Then gagamit tayo ng two-factor authentication. Sa GitHub is meron na siyang built-in or meron na siyang mga implemented and integrated na two-factor authentication. Meron siyang pwede kang gumamit ng passkey or authenticator application and Google. Ibahin mo siya sa Google account mo or etc. Then isa sa mga advantages is massive data handling. So si GitHub, since meron tayong napakaraming users and yun, considered naman na napakaraming repository yung papasok sa application na to, so yung data talaga is massive siya. So yung GitHub natin is kaya niyang mag-handle ng ganong kalaking data kahit umabot siya ng 100 million worldwide. Then handles large repositories and global access with distributed servers. So itong GitHub natin is meron siyang global access. For example, yung mga public repositories natin, pwede natin silang ma-access or ma-search through this panel. For example, Lean Architecture. Yan, yung mga naka-public na repositories worldwide, pwede natin sila ma-access. Then isa rin sa disadvantages or advantages ng GitHub is system upgrades and frequent optimization. So since napakarami nating users, syempre kailangan natin i-maintain yung optimization sa loob ng system. Kailangan mabilis siya throughout the uses of users. So dapat meron tayong mga continuous updates and frequent optimization sa system. So isa yun sa advantages ng application natin. Now dito naman tayo sa mga disadvantages. So meron tayong data security risk. So since meron tayong mga application na naka-public dyan, pwedeng meron tayong mga private data na ma-push or ma-commit sa application natin or sa repository natin. So kung alam niyo yung issue ni Joshua Mojica about dun sa software development company niya, nagkaroon sila ng leakage about sa mga private data ng mga users. Then yun yung nagiging disadvantage ng GitHub. Then next is massive data changes or challenges. So sa GitHub, since napakalaki ng application or napakadami ng user na gumagamit nito, kung magka-problema tayo, yun, napakalaking data yung kailangan natin i-handle since napakarami ng users. Then high load during peak usage, slows response. So yun, napakarami nating users, umabot siya ng 100 million worldwide. Pwedeng magkaroon tayo ng problema kung gaano magiging kabilis yung application natin sa kada request ng mga users sa application natin. Tapos system upgrade issues. So pwede tayong magkaroon ng problema sa pag-upgrade ng issue or pag-upgrade ng application natin kasi meron tayong continuous na update sa system or frequent optimization. Pwede tayong magkaroon ng system upgrade issues. So since yun, lagi siyang nababago yung code ng application natin, possible na lagi din tayong magkaroon ng issue sa pag-optimize and pag-update ng application natin. So next is actions during system failures. So ano yung mga gagawin natin na actions kapag nagkaroon tayo ng problema sa loob ng application natin? So dito yung pinaka-common is backup and recovery. So kailangan meron tayong backup and recovery kapag may mga nade-delete na necessary data sa loob ng application.
hindi lang pwedeng yung laging gamit natin is yung main server natin, or for example sa database, yung main server natin sa database yung gamit natin lagi. Kailangan meron tayong mga remote databases na pwedeng gamitin throughout the system, or pwedeng pagpalit-palitin na database para may backup tayo, or kapag may na-delete tayo pwede natin i-recover gamit yung mga remote databases na yun. Then ito pa yung naisip ko na gagawin natin kapag meron tayong system failure. So meron tayong automatic data backup for repositories. So yung mga repository ng mga users, for example nabura sila, meron tayong extra databases na pwedeng paghugutan ng mga data na automatically ibabalik niya yung mga naburang repositories ng mga users. Then incident response team, ito is para lang siyang pag-report ng mga issue sa loob ng system ng mga developers sa lead natin or lead developers. So kung magkaroon tayo ng mga issue, i-report natin agad sa team natin, sa software development na team natin, para ma-resolve agad yung issue. So kaya meron tayong team resolves issues fast. So kung mabilis tayong mag-response, kung nare-report natin agad yung mga issue sa loob ng system, mas mabilis natin silang ma-resolve. Then isa pang naisip kong maging actions natin during system failure is users notification. Then ito kasing users notification is ina-notify niya yung mga users na meron tayong mga problema na ganito. For example, madidelete pala yung mga repositories nila within 5 days, yung mga repository na naka-public. So ma-notify sila na kailangan nilang i-private yung mga repository nila para ma-prevent natin yung mga system failure na pwede mangyari. Then next is users get status alert. So ang naisip ko is magkaroon tayo ng 3 levels of alert. So green, yellow, and red. So doon natin na-identify kung gaano delikado nung system failure na pwede mangyari sa system natin, sa GitHub natin. So for example, yung mga repositories na naka-public is madidelete sila na within 100 days. So ma-mark yun as green alert kasi matagal naman yung duration. So kung mabilis, for example 1 day, magiging red alert yun. So meron tayong mga statuses sa application natin. Next is conclusion. So GitHub needs strong maintenance and monitoring. Kailangan din niya ng security and upgrades, keep service reliable kasi marami tayong users. Then developer and users trust. So sa dami nating users, kailangan natin i-maintain yung tiwala sa mga users natin na gagamit ng GitHub. So that's all for this presentation about application maintenance and monitoring reports.